Hello guys, kamusta kayo? For today's video, mag-share na naman ako sa inyo ng panibagong hair tutorial. Topic natin today, paano maging expert sa pagkukulay ng buhok. So meron itong 4 na category, no? First, unahin natin para malaman nyo. First, dapat alamin nyo kung ano ang buhok. So alamin natin kung ano ang pinagmula ng buhok, paano ito nabuo, and then yung structure ng buhok, yung cuticle, and then yung cortex. Yung cuticle guys, yun yung para siyang kaliskis. Yun yung pintuan ng hair, no? Doon siya nagko-open, nagko-close. And then yung cortex naman, doon naka-steady ang kabuuan ng buhok, no? And doon ang natural pigments ng hair. So yun guys, ang number 1 natin, dapat malaman mo yung pinagmula ng buhok, ano siya gawa, anong meron, paano siya gagawin, paano papasukan, paano ilagay yung gamot. So yun yung first guys. Pangalawa, tinatawag nating color level and then yung color reflect. Kasi yung color level guys, yun yung second na dapat mong malaman sa pagkukulay ng buhok para maging expert ka. Kasi pag alam mo yung color level, doon natin makikita kung gaano ka light, gaano ka dark ang ating target na kulay. Kasi halimbawa, galing light color, dapat kabisado mo siya kung gaano ka dark, ibababa mo siya, and then gaano din ka light, itataas mo siya. And then yung kasama nun is yung reflect. Yung sa number 2 kasi, yung reflect at saka yung color level. Yung reflect naman guys, ito yung target nating shades ng gusto nating mapapalabas ng kulay sa ating ginagawang pag-hair color. So yun yung second guys, yung color level and then yung color reflect. And then yung pangatlo guys is yung underlying pigments. Pagkabisado mo tong underlying pigments guys, halimbawa, nagbi-bleaching ka, stage by stage, doon mo makikita yung underlying pigments. Dapat kabisado mo siya. At saka most important din guys, itong underlying pigments, makikita mo rin siya visible sa mga may previous color hair na. Kagaya ko, medyo, hindi lang medyo, talagang sa tagal ko nang nag-aaral ng buhok, pagkukulay, nasasabi kong expert na ako sa pagkukulay. Para sa akin, pag may nagpapagawa sa aking magpapa-hair color, malayo pa lang pag nakikita ko na yung customer o yung kukulayan, pag may mga previous color, nalalaman ko na kung anong level ng kanyang buhok through underlying pigments. Makikita mo yan. Example, pag makikita mo blondes, medyo may pagka-yellow, matik yan level 9. So makikita ko na level 9 yung kanyang previous color. Hindi pa kami nag-uusap, alam ko na kung ano yung kanyang underlying pigments o yung previous color. Makikita mo na dito sa underlying pigments guys, mababasa mo na kung ano yung previous hair color niya. So meron ka nang nakahanda ka na kung ano ang gagawin mo sa kanya kasi alam mo na kung ano yung underlying pigments niya. Diba, makikita mo blondes na may pagka-copper. Level 8 yon kasi yellow copper is level 8. Makikita mo copper yung hair niya, more on sa coppers kahit blondes. More on copper, level 7. So, makikita mo na kasi yung idadagdag ko guys, yung golden rules ng pagkukulay ng buhok, alam naman natin, color cannot be lightened by color. So, ibig sabihin, pag level 7, copper yung hair niya, hindi natin siya mapapa-going level 9 through hair color lang din. Lalagyan natin siya ng level 9 na kulay. Hindi siya maglilift yung kanyang color level. Pwede lang siya change yung reflect, yung mga shades na ating matitipuhan. From copper, pwede natin siyang lipat sa magiging medyo ash, medyo gold, beige. Change natin yung kanyang reflect. Pero yung color level, hindi natin yun change. So yun, importante yung number 3 din, yung underlying pigments. Dapat makabisado talaga yun. Para pagtingin mo pa lang, pagtingin mo medyo reddish, makikita mo siya level 5 or level 6. Kasi yung 5 is red and then red copper naman yung level 6. So, pagtingin mo pa lang, alam mo na siya. Kaya, napaka-importante yung underlying pigments, guys, na makakabisado nyo. Para pagtingin mo pa lang, alam mo na. Ganun yung mga way ng expert na sa pagkukulay ng buhok, guys. Malayo pa lang, ginagawa ko dati, may bibigay lang ako sa inyong tip, no? Dati, nung baguhan pa ako, sa pag-aaral ng underlying pigments, kahit wala ako sa salon, wala ako sa trabaho, pag makikita ako naglalakad sa kasabayan sa kalsada o kahit saan pa man sa mall,
nakikita ko na yung mga buhok, tinitignan ko, ito, ganito yan, level 6 yan, ito, level 7 yan. Sa pang-araw-araw mong buhay, guys, naisasama ko na yung pag-aaral about sa color. Through underlying pigments, nagbabasa ako ng level ng mga buhok, reflect, level, yun, binabasa ko na. Pati yung virgin hair, tinitignan ko na din. May makikita ka, makakasabay ka. Pag araw-araw mo siyang ginagawa, guys, lalo kang nagiging expert. So, yung pinaka-last, pinaka-importante rin to, pag nakabisado mo to, sobrang expert na sa pagkukulay ng buhok. Walang iba is yung color wheel. Kasi yung color wheel, marami kang magagawa. Ando na yung underlying pigments, pag yung neutralize, and then pag i-enhance ng kulay. So, marami magagawa sa color wheel, guys. Kaya napaka-importante din siya sa pagkukulay ng buhok at pagiging expert sa paggawa ng buhok. So yun lang guys, yung 4 na pinaka-importanting malaman bago magkulay ng buhok at magiging expert sa pagkukulay ng buhok. So sana meron kayong natutunan sa video na to. Sana sa mga subscribers ko na mga nag-aaral pa, hindi pa masyadong expert sa pagkukulay ng buhok. So yung 4 na binigay ko guys na category, pwede siyang aralin. Yung first, yun sa kung ano yung laman ng buhok, ano yung buhok. Pangalawa, yung color level, and then yung reflect, kabisaduhin nyo, and then underlying pigments, number 4, kakabisaduhin nyo rin yung pagbabasa ng mga previous color ng buhok, and then yung pang-4, ito yung color wheel, kabisado na din yung buong color wheel kung paano siya gagawin. Pag nagawa nyo yung 4 guys, I promise, sobrang galing nyo na magkulay ng buhok. Kahit anong kliyente pag dadating, kahit gaano pa kahirap yung buhok na yung gagawin, kabisado mo na siyang gagawin. So, yun lang ang mapapayo ko guys. Maraming salamat sa pagsuporta at sa panonood sa video ko. Overwhelming din ako nakakatulong sa mga nagtatanong, nagsisik ng knowledge. Nakahanda din naman akong tumulong. So, hanggang dito lang ang video na to. See you sa mga next video natin. Bye!